Magandang balita po ito para sa lahat ng mga domestic workers po sa bansang Hong Kong. In-announce po ng bansang Hong Kong na madadagdagan po ang sahod ng mga domestic workers sa bansa nila. So madadagdagan po ito ng 2.2%. Yung dati po nilang sahod is 4,990 Hong Kong dollar. So yung sahod po nila ngayon ay magiging 5,100 Hong Kong dollar na. So katumbas po ito ng 655 US dollar. Pag kinonvert mo ito sa peso, 38,000 pesos monthly. Depende pa po ito sa palitan. So parang ang sarap magtrabaho sa Hong Kong kasi yearly tumataas ang sahod nila. Last year, September 28, tumaas din ang sahod nila. So ngayon September, end of September, tumaas na naman ang sahod nila. Baka next year, tataas na naman ang sahod nila. Ang ganda ng pamamalakad ng bansang Hong Kong sa mga migrante. Para siyang Taiwan. Ang Taiwan kasi is taon-taon din yan tumataas ang sweldo ng mga factory worker. Ang maganda pa dito sa Hong Kong guys, kung halimbawa na hindi kayo libre ng pagkain sa iyong employer, meron kayong food allowance. Ito ay nagkakahalaga ng 1,236 Hong Kong dollar. So, bukod dun sa sweldo nyo na umaabot ng 38,000 peso per month, meron kayong food allowance. Kung ito ay hindi kayo libre ng pagkain ha, sa iyong employer. So, parang ang laki ng pagkakaiba sa bansang Middle East. 'Di ba? Kung sila yearly tumataas ang sahod nila, kayo naman, hindi tumataas lalong bumababa dahil sa mga kinakaltas ni employer. So, yung mga OFW kasambahay dyan sa bansang Middle East, iilan lang ang swerte sa kanilang mga amo. Karamihan sa kanila is hindi pinalad. May mga kuripot, may mga hindi nakaka-receive ng sweldo. Marami kaming nare-receive ng mga reklamo na inabot sila ng ilang taon, hindi sila nakapagbakasyon. Ngayon, hinahabol nila ang kanilang end of service benefits, vacation pay. Ang ginawa ng employer, nagbigay siya ng papel kay OFW, pinapirma siya. Sinabi ko na nga, huwag pipirma kung hindi naintindihan. Tinakot daw siya. Oo, naintindihan po namin kayo na natatakot kayo kasi wala kami sa sitwasyon nyo. Ang hangad nyo lamang po ay makauwi ng ligtas sa bansang Pilipinas. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami talagang nangyayaring hindi maganda, lalo na sa mga OFW kasambahay dyan sa Middle East. So nakakaawa lang talaga guys yung mga ibang OFW dyan sa bansang Middle East. Konti na nga lang ang sweldo, kinakaltasan pa ni employer, hindi pa binibigay ang buong sweldo. Kung sa bagay guys, ang Hong Kong talaga is sumusunod po yan kung ano yung batas na nilabas ng kanilang government. Sumusunod po yung mga tao, sumusunod po yung mga employer. May disiplina po ang mga tao. Pag ikukumpara mo kasi siya sa mga employer sa bansang Middle East at Hong Kong, talagang ang laki ng pagkakaiba. Kasi pag nasa bansang Middle East ka na, yung mga employer may sari-sarili ng batas. Yun ang kadalasan nireklamo ng maraming OFW kasambahay. Katulad na lamang po ng mga personal na gamit ng mga OFW. Bakit kinakalkal ng mga employer? Bakit yung mga ibang employer kinakalkal nila? Kadalasan pa, kalkalin nila, maglagay sila ng gamit. Tapos mga ilang araw, kunwari itong si employer may nawawalang gamit. Nawawala yung alahas, nawawala yung panty. Tapos kunwari, hahanapin dun sa gamit ni OFW kasambahay, pag nakita, pagbibintangan na si kasambahay na nagnakaw. Kaya nga, paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga mahal nating mga kasambahay, lagyan nyo po ng lock ang inyong mga maleta. Para pag halimbawa na wala kayo sa bahay ng amo nyo, lumabas kayo, nasa CR kayo, nasa kusina kayo, kahit pumasok ang iyong employer sa inyong kwarto, hindi niya malalagyan ng kahit anong bagay kasi nakalock ito. Kaya kung mapapansin nyo guys, lahat ng mga OFW advocate nakapokus po sa Middle East kasi po ang mga employer po dyan matitigas, hindi sumusunod sa karapatan ni OFW. At kung ituring nila ang kanilang kasambahay, talagang alipin yung trato nila. Kasi minsan pa yung mga OFW kasambahay natin, ang kinakain nila, yung tira-tira lang. Maraming nangyayaring hindi maganda sa mga OFW dyan sa bansang Middle East. Ang mahirap kasi niyan, dyan sa bansang Middle East, medyo mainit sila sa social media. Kumbaga, hindi ka pwedeng basta-basta mag-post kung ano man ang nangyayari sa'yo, kung ano man ang reklamo mo sa employer mo, kung ano man ang ginagawa nila sa'yo. Imbis na tulungan ka, baka ikaw pa ang makasuhan. Kaya kung makikita nyo guys, parang ang tahimik, parang walang nangyayari, hindi po yun ang totoo.
Kung mababasa nyo guys yung mga messenger ng mga advocate, kung malalaman nyo, napakadaming humihingi ng tulong. Alam din po yan ng DMW, OWA, Embassy, Polo kasi lagi po kami nagre-report. Lagi silang may natatanggap na reklamo. Lagi silang may natatanggap na nangyayari sa mga OFW. Kaya alam po nila yan. Pero kung makikita nyo sa social media, parang walang nangyayari kasi nga medyo mainit ang social media sa bansang Middle East. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-post ng mga nangyayari sa'yo, lalo na pag ikaw ay nasa bahay ng employer mo. Kaya paalala ko lamang po sa mga OFW, sa mga mahal nating mga sambahay, mag-iingat po sa paggawa ng content. Kamakailan guys, naglabas ang OWA Riyadh ng media regulations. Ito ay yung mga pinagbabawal na gawing content. So, mag-ingat-ingat po tayo, lalo na pag nandyan po kayo sa Saudi Arabia, nandyan kayo sa Dubai, Qatar, Kuwait, basta nandyan kayo po sa Middle East. Ang Middle East po kasi is medyo mahigpit po sa social media. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga pagpo-post, lalo na sa mga humihingi ng tulong, lalo na pag halimbawa na yung tinutulungan nyo is iisang bansa lang kayo, malolocate po kayo. Meron na pong nangyari 2 times, lumapit po sa amin. Pero yung pinsan niya is distress namin. Nauna pang umuwi yung pinsan niya na humihingi ng tulong para sa kanya. Kasi nagkaisa itong agency at saka yung employer. Nakita kasi yung posted niya, humingi siya ng tulong para sa pinsan niya. Nahanap yung location niya, pinadampot siya sa police, dinala sa deportation. After 1 week, umuwi na siya ng Pilipinas. Nauna pa siyang umuwi kaysa sa OFW distress. Kaya paalala ko lang mga mahal kong kasambahay, mga OFW, mag-ingat-ingat po sa paggawa ng content. Mga mahal kong kasambahay, alam ko mahilig kayo mag-TikTok, mahilig kayo mag-Reels, kasi alam ko yan lang ang libangan ninyo. Pag nalulungkot kayo, namimiss nyo ang inyong mga pamilya. Pero mag-ingat-ingat po kayo sa pagpo-post sa social media, lalo na pag halimbawa na may mga alaga kayong bata, nasa loob kayo ng bahay ng employer nyo, hindi kayo basta-basta kumuha ng picture. Pero ito ay depende sa isang employer. May employer naman na mabait, may employer na maarte. Yung mga kasambahay po dyan sa bansang Middle East, kung may pagkakataon po kayong lumipat ng Hong Kong, pwede naman, gawin ninyo. Try nyo naman sa iba. Kung iniisip nyo naman po yung pera o kaya placement fee, pambayad nyo sa mga agency, pwede naman po kayong mag-lending. Makakapag-lending kayo pag once na lumabas na ang inyong visa. Kasi one of requirements ang visa sa mga lending company. Huwag kayong mag-stay sa isang employer o sa isang bansa na hindi kayo masaya. Kasi kung hindi ka masaya sa trabaho mo, bigat ang kalooban mo, parang ang tagal lumakad yung araw, parang ang tagal yung hinihintay mo para makauwi ng Pilipinas. Kaya kung may pagkakataon na kung halimbawa, yung employer mo, kuripot, yung employer mo hindi napapasahod, huwag ka nang bumalik sa kanya. Mag-apply ka naman sa iba. Pero sana naman sa mga agency, ngayong tumaas ang sahod ng mga domestic workers dyan sa bansang Hong Kong, sana naman wag yung taasan ng placement fee yung mga nag-a-apply. Wag nyo po sana samantalahin ang pagkakataon. Kasi alam nyo naman po, yung mga kababayan natin, pag nag-a-apply, yung iba, inuutang yung mga placement fee. Wala pera mga yan. Aalis pala ng bansang Pilipinas, lubog na sa utang. Kailangan na nilang umalis kasi alam nyo naman na mahirap po maghanap ng trabaho sa ating bansa. So hanggang sa muli guys, ako kapalaan yung lingkod mula sa New Zealand, Joancy Fernandez po.